Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol, shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2566 hanggang 2570. Inasahan ng Aaron ang pinakamahalagang pagpipilian ni Zontay Liuyo, dahil alam niya na si Sheng Li ay may hindi mapaglabanan na tukso sa sinuman, kahit na siya ang pinuno ng ethereal sect. Guro, ano ang gusto mong gawin sa Huanglong Hall ng biglaan? Pagkatapos umalis sa silid ni Zontay, nagtatakang nagtanong si Huang Xiaoyong. May mga napakahalagang bagay. Kung hindi kinakailangan, ang Aaron ay hindi kailanman pupunta sa Huanglong Hall, ngunit pagkatapos ng isang gabing pagsasaalang-alang, alam ni Aaron na ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin. Sa paghusga sa pinsala ng Red Eye Jade Python, malaki ang posibilidad na magising si Lin na matagal sa madilim na kagubatan. Pagkatapos ng lahat, sa kaharian ng Red Eye Jade Python, hindi siya maaaring saktan ng mga ordinaryong hayop, at matagal na nagising si Lin, na nangangahulugang haharapin ito ng Aaron balang araw. Sa halip na maghintay na mamatay, mas mahusay na makabisado ang higit pang impormasyon sa lalong madaling panahon, ang Aaron ay maaaring magkaroon ng isang mas mahusay na paraan upang malutas ang problemang ito. Zontay Liuyo Room. Nang sabihin ni Zontay Liuyo kay Yan Qinghua na pupunta siya sa Huanglong Hall, labis na nagulat si Yan Qinghua. Nang pumunta siya sa bulwagan ng Huanglong, wala siyang sinabi tungkol dito, at sumama pa rin siya kay Han Sanyi. Anong ibig mong sabihin? Suzerain, wala namang mangyayari sa inyo ni Suzerain Han, di ba? Mahinang tanong ni Yan Qinghua. Matagal na siyang mahilig sa Aaron. Mula nang makuha niya ang picture album, si Yan Qinghua ay pinagmumultuhan ng kanyang mga pangarap. Ngayon kapag nakilala niya si Aaron, pakiramdam niya ay hindi niya maalis ang sarili. Kung si Zontay Liuyo ang mangganguna, si Yan Qinghua ay hindi magiging masaya. Ano sa tingin mo? Paanong magkakaroon ng something between me and him? Sabi ni Zon. Dahil okay naman, bakit mo gustong pumunta sa Huanglong Hall ng magkasama? Tanong ni Yan Qinghua. Siguro may kinalaman ito sa madilim na kagubatan. Nang pumunta siya sa Huanglong Hall, gusto niyang makita ang mga secret scripture na nakolekta sa Huanglong Hall. Pero kakaunti lang ang alam niya sa mga chismis na iyon, kaya tinawag niya ako. Sana maipaliwanag ko sa kanya kung ano ang sinabi niya, hindi naiintindihan. Totoong sabi ni Zontay Liu. Suzerain, madilim na kagubatan, hindi ba talaga gising si Linlong? Nahihiyang tanong ni Yan Qinghua. Sa sandaling magising si Linlong, ang buong mundo ng Xuanyuan ay mahuhulog muli sa krisis. Hindi ito ang gustong makita ni Yan Qinghua. Umiling si Zontay Liuyo. Hindi siya nangangahas na mag-isip tungkol sa partikular na sitwasyon. Kung tutuusin, walang totoong ebidensya. Ngunit kapag pumunta siya sa bulwagan ng Huanglong, maaaring malutas niya ang misteryo. Gusto talagang malaman ni Zontay Liuyo ang tungkol dito, kaya hindi kawalan para sa kanya na pumunta sa Huanglong Hall, at makukuha niya si Sheng Li, na isang malaking sorpresa. Sa pagkakataong ito ay pupunta ako sa bulwagan ng Huanglong, marahil ay maaari kong malaman kung ang paggalaw ng madilim na kagubatan ay may kaugnayan kay Linlong. Sabi ni Zontay na may mabigat na ekspresyon. Suzerain, may iba pang dahilan kung bakit ang dali mong pumayag sa kanya. To tell you the truth, gusto mo rin ba siya? Maingat na tinitingnan ni Yan Qinghua si Zontay Liuyo. Tila kinuha niya si Zontay Liuyo bilang isang underdog.
May isang dahilan, at hindi ko ito maaaring tanggihan, ngunit ito ay hindi maganda. Sinabi ni Zontay Liuyo na may mapait na ngiti na hanggang ngayon ay hindi pa rin totoo ang kanyang nararamdaman, at iniisip pa rin niya na Aaron ang magbabayad kay Shengli para dito. Bakit? Tanong ni Yan Qinghua. Diretsahang kinuha ni Zontay Liuyo si Shengli at sinabing, ito ang benepisyong ibinigay niya sa akin. Banal. Banal na Castañez. Natigilan si Yan Qinghua. Oo, Shengli. Hanggat handa akong sumama sa kanya sa Huanglong Hall, ibibigay niya sa akin si Shengli. Sa tingin mo ba matatanggihan ko ito? Ngayon isipin ang matatag na ugali noong panahong iyon, si Zontay Liuyo mismo ay hindi mapigil ang matawa. Halos ay pangako niya sa kanyang puso na hindi siya papayag sa Aaron, ngunit sa unang tingin kay Shengli, hindi siya makatanggi. Iyan asul at puting dibdib na marahas na umaalon. Kung ang eksenang ito ay makikita ni Huang Xiaoyong, tinatayang dadaloy ang Horzi sa buong lugar. Panginoon, kung naaalala ko ng mabuti, nag-auction siya ng isang banal na Castañez sa lungsod ng Fengshan. Yan Qinghua sinabi, ang ganitong uri ng mga bihirang bagay, ay maaaring magkaroon ng isang nabibilang sa shock ang Imperial Court bagay, hindi inaasahan na pagkatapos ng auction ng isang, Aaron kahit na. Napabuntong hininga si Zontay Liuyo Chang at sinabing, oo, sa palagay ko walang nakaisip na mayroon pa siyang Shengli. 1, 2, magkakaroon ba ng ikatlong aralin? Kung ilagay sa nakaraan, yan asul at puti ay ganap na walang lakas ng loob na magkaroon ng ganoong ideya, hindi rin mag-iisip ng walang katotohanan, ngunit kung ano ang nangyari sa Aaron, sa palagay niya ay may malaking posibilidad. Si Zontay Liuyo ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kahit na hindi siya makapaniwala, posible talaga. Kung hindi, paano niya maibibigay si Shengli ng ganoon kadali? Siguro napaka-generous niya kasi hindi naman siya nagkukulang, sabi ni Zon. Suzerain, kasama si Shengli, wala ka bang pagkakataong masira si Jishi? Tanong ni Yan Qinghua. Si Zontay Liuyo ay nasa 8 lampara lamang ngayon. Imposibleng makalusot siya sa Extreme Teacher Realm na may lamang isang banal na Castañez. Gayunpaman, sa banal na Castañez, mayroon siyang pagkakataon. Nai-imagine niya ang kaharian na hindi niya pinangarap na isipin noon. Hindi ko alam kung makakagawa ako ng breakthrough, pero sa oras na wala ako, dapat mong alagaang mabuti ang iba pang miyembro ng clan, at huwag sumalungat sa Aaron. Ipinayo ni Zontay Liuyo. Suzerain, you just have 10,000 hearts. How can I let them have conflicts with Aaron people? I don't want to be the enemy of Suzerain Han. Sinabi ni Yan Qinghua, para kang isang bulaklak na baliw. Gusto mo ba talaga siya? Si Zontay ay may napakagandang daan. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Yang Kanghua. Ang bawat eksena ng labanan laban sa 28 keking ay nakatala sa kanyang isipan. Ngayon ay hindi na siya makaalis sa sulok. Araw-araw ay idinilat niya ang kanyang mga mata, at puno ang kanyang isip ng Aaron. Siyempre gustong-gusto niya, Lord basta wag niyo akong manakawan, confident ako, nakangiting sabi ni Yan Blue and White. Para sa iba, hindi kailanman magdududa si Zontay Liuyo kay Yan Qinghua, ngunit ang Aaron ang kabaligtaran. Ito ay hindi maiiwasang mag-alala kay Zontay Liuyo na si Yan Qinghua ay masaktan ng pag-ibig. Kung tutuusin, hindi masama ang loob ni Aaron kahit kaharap siya. Ang lalaking ito ay parang isang espesyal na lahi. Ang pagnanasa niya sa babae ay hindi katulad ng ibang lalaki, balita ko may asawa na siya. Pinapayuhan ko kayo na huwag masyadong umasa. Paalala ni Zontay Liuyo sa amin, asawa at anak na babae. Nang marinig ang dalawang salitang ito, si Yan Qinghua ay natigilan saglit, at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo tumigas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay gamaan ang loob niya at sinabing, Master, paano kung may asawa na ako, at anak na babae? Malaking bagay ito. I can have him as a little one. Ang ganitong uri ng ideya ay hindi karaniwan sa Xuanyuan world, kaya hindi gaanong sinabi ni Zontay Liuyo. Huanglong Hall. Pagkatapos ng 2 araw na pagbabasa ng maraming lihim na teksto, sa wakas ay ipinatawag muli ni Emperor Zun sina Fei Lingsheng at Yi Qingshan. Nang lumitaw sila sa pangunahing bulwagan, kitang-kita na medyo haggard si Emperador Zun. Tila sa nakalipas na 2 araw, dapat ay naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa sugo ng imperial na dragon, ngunit sa kanyang ekspresyon, tila hindi optimistiko ang sitwasyon. Nabasa ko na ang lahat ng lihim na kasulatan.
Maraming referensya sa sugo ng Royal Dragon, ngunit mayroon lamang 3 simpleng salita at walang ibang tala. Tila imposibleng gamitin ang sugo ng Royal Dragon upang malutas ang mga problemang dulot ng mga linlong. Napabuntong hininga na sabi ng emperador. Ang ganitong resulta ay hindi inaasahan para sa Feilongsheng, dahil ito ay isang alamat. Walang nakatitiyak kung talagang umiiral ito. Sa kasong ito, magkakaroon ng ilang mga record tungkol dito. Emperor Zun, mukhang kailangan nating humanap ng ibang paraan palabas. Sabi ni Feilongson. Libu-libong taon na ang nakalipas mula noong huling nagising si Linlong. Hindi ko alam kung naaalala ni Emperador Zun kung paano ito hinarap ng mundo ng Xuanyuan sa simula, tanong ni Yi Qingshan. Nilinga ni Emperor Zun ang kanyang ulo at tumingin kay Yi Qingshan at sinabing, hindi ko alam kung ang sinabi ni Master Yi ay ang pagsalakay sa ibang mundo o ang pag-set up ng array. Dahil sa kasalukuyang lakas ng mundo ng Xuanyuan, ito ay nagnanais na ayusin ang hanay. Ang malakas sa mundo ng Xuanyuan ay hindi kasing husay ng dati. Sabi ni Yi Qingshan. Sinabi niya iyon. Obviously, ang sinabi niya ay ang pagsalakay sa ibang mundo. Gayunpaman, umiling si Emperor Zun. Sa oras na iyon, ang pagsalakay sa mundo ng Xuanyuan ay hindi matagumpay, at ito ay nasa tuktok pa rin ng lakas nito. Ngayon, ang lakas ng mundo ng Xuanyuan ay humihina. Paano ito magtatagumpay? Bukod dito, ang lokasyon ng Space Tunnel ay matagal ng lihim. Bagamat usap-usapan na ang Space Tunnel ay matatagpuan sa Xuanyuan Mountain, ngayon ay gising na si Linlong, ang Xuanyuan Mountain ay isang hindi mapupuntahang lugar. Ang mundo ng Xuanyuan ngayon ay hindi mas mahusay kaysa noon. Sabi ni Emperor Zun. Imposible ring bumalik sa rurok nito ang lakas ng ibang mundo, kaya may pagkakataon tayo. Sabi ni Yi Qingshan. Master Yi, ang pasukan ng isa pang mundo sa alamat, sa bundok ng Xuanyuan, dapat mong malaman ang higit patungkol sa bundok ng Xuanyuan kaysa sa iba. Sinabi pa ni Emperor Zun na sa pagkakaroon ng linlong, walang makakalapit sa bundok ng Xuanyuan. Ito ay isang bagay na maaaring isipin ng mga taong may utak. Hindi ito maiisip ni Yi Qingshan. Sa makatuwid, sa pananaw ni Emperador Zun, dapat siyang magkaroon ng iba pang mga ideya. Hanggat maaari nating hayaang umalis si Linlong pansamantala sa bundok ng Xuanyuan, magkakaroon tayo ng pagkakataong mahanap ang pasukan. Sabi ni Yi Qingshan. Master Yi, pakilinaw. Ang kakaibang hukbo ng hayop na ikan-away ng Imperial Court ay ang pinakamahusay na paraan upang ilihis ang tigre mula sa bundok at hayaan ang Beastmaster na maakit ang atensyon ni Linlong. Paliwanag ni Yi Qingshan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Emperor Zun. Halatang puno ng lamig ang mga mata niya. Mas lalong lumalamig ang boses niya. Sinabi niya, Master Yi, ito ay upang sirain ang aking hukbo ng mga hayop. Ito ba ay nagpapahina sa lakas ng aking imperial na hukuman sa pagbabalat kayo? Nakalusot si Linlong sa hanay. Maaari bang pigilan ng iyong kakaibang hukbo ng hayop si Linlong? Ilang tao ang makakaligtas sa ilalim ng mga kuko noong panahong iyon? Tanong ni Yi Qingshan. Sa sandaling magising si Linlong, hindi maiisip ang kahihinatnan. Ito ay isang katotohanang alam ng lahat, ngunit hindi niya kayang bayaran si Emperador Zun ng napakalaking halaga upang subukan ang isang bagay na hindi alam ang mga resulta. Sa oras na ito, si Emperor Zun ay mayroon ding ilang pagdududa tungkol kay Yi Qingshan. Tuldok. Sinabi niya na nakita niya ng sarili niyang mga mata ang nagising na si Linlong, at gusto niyang hayaan ang kakaibang hukbo ng hayop na maakit ang atensyon ni Linlong. Sa pananaw ni Emperador Zun, ito marahil ang paraan ni Yi Qingshan upang pahinain ang korte ng imperial. Dumating siya sa Imperial Court, natatakot ako na baka ito ay pagsasabuatan ni Zia Guozu. Mukhang hindi dalisay ang layunin ng pagpunta ni Elder Yi sa ating Imperial Court. Sa kasong ito, sana ay makabalik si Yi Qingshan sa estado ng Zia sa lalong madaling panahon. Malamig na sabi ni Emperor Zun. Dahil alam na hindi naiintindihan ni Emperor Zun ang kanyang sarili, sinabi ni Yi Qingshan, sa palagay ba ni Emperador Zun na nakita ko si Linlong ay hindi totoo? Sa bagay na ito, ako, si Yi Qingshan, ay maaaring sumumpa sa langit na kung mayroong anumang kasinungalingan, wawasakin ng langit ang mundo. Panipi. Bahagyang kumunot ang noo ni Emperor. Hindi madali para sa mga practitioner na magsabi ng ganoong panunumpa. Mahirap ba para sa kanya na mapagtanto ito? Ang dami niyang iniisip tungkol dito. Emperor Zun, maaari mong isipin ito.
Ako ay isang malakas na tao sa matinding dibisyon. Paano ako makakasali sa digmaan sa pagitan ng tatlong kaharian? Nagpatuloy si Yi Qingshan. Tumanggo si Emperor Zun. Siguro masyado siyang nag-iisip. Sa oras na ito, ang mga pinagkakatiwalaan ni Emperor Zun ay lumapit sa kanya at sinabi sa mahinang boses, Emperor Zun, Aaron at Zontai Liuyu sabay-sabay na umalis sa lungsod ng Zixang. Saan siya pupunta? Tanong ng emperador, pagkatapos niyang maglagay ng eyeliner sa paligid ng Aaron, halos alam ng emperador ang lahat ng galaw ng Han 3000 sa unang pagkakataon, at ang Han 3000 ay umalis sa West Wing City. Ito ay isang magandang kaganapan, kaya ang balita ay kumalat sa palasyo ni Emperor Wang. Hindi pa malinaw, ngunit sa mga tuntunin ng lokasyon, ito ay malamang na ang Huanglong Hall. Sabi ng confidant. Ang mga kilay ng emperador ay kumislap ng ulap ng pagdududa. Paano makakarating ang Aaron sa Huanglong Hall sa oras na ito? Ngunit bukod sa Huanglong Hall, saan pa siya maaaring pumunta? Felang Sheng, alam ba ng Aaron ang tungkol sa madilim na kagubatan? Nagtatakang tanong ni Emperor Zun. Ang paggalaw ng madilim na kagubatan ay kilala ng lahat ng tatlong kaharian. Hindi nakakagulat na narinig niya ang tungkol dito. Ngunit ang mga tao lamang sa itaas ng pangunahing bulwagan ang nakakaalam tungkol kay Linlong. Sabi ni Ferling Sun, biglang tinanong ni Emperor Zun si Aaron, anong nangyari? Nang matapos, nagtataka siyang nagtanong, magkasamang umalis sina Aaron at Zontai Liuyu sa lungsod ng Zixang. Ngayon ang layunin ay hindi alam, ngunit sa pagtingin sa lokasyon, ito ay malamang na Huanglong Hall. Paliwanag ni Emperor Zun, Aaron ay darating sa Huanglong Hall. Fei Linger Simon got unconsciously. Sa oras na ito, Aaron ay dumating sa Huanglong Hall. Ito ay talagang kakaiba, ngunit paano niya malalaman ang tungkol sa Linlong? Fei Linger ay tumingin kay Yi Qingshan ay agad na umiling si Yi Qingshan at sinabing, wala akong contact kay Aaron, kahit na alam niya ang balita ni Linlong, imposibleng tumanggo si Fei Linger. City, palagi siyang sinusundan ni Yi Qingshan na wala siyang pagkakataong makilala si Aaron ng pribado, dahil dinala niya si Zontai Liuyu, maaaring may kinalaman ito kay Zontai Liuyu, hula ni Fei Linger silang dalawa. Curious na tanong ni Yi Qingshan, oo, kahit ano pa ang dahilan, pagdating niya, natural na malalaman ito, at matagal ko nang gustong makilala ang malakas na lalaking ito. Sabi ni Emperor Zun, ang mga mata ni Yi Qingshan ay umaagos, at halatang may plano sa kanyang isipan. Umalis ang Aaron sa Zixang City, na isang napakagandang pagkakataon para kay Yi Qingshan. Kung gusto mong makuha si Shengli, ngunit ayaw mong labanan ang Aaron ng direkta, ang pinakamahusay na paraan ay kunin ang hawakan ng Aaron bilang banta. Panghawakan, Jiang Yingying kalikasan ay ang pinakamahusay na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!